Kabataan, the Honorable Rene Luis M. Co., to avail of the privilege hour. Is there an objection? The chair hears none. The Honorable Rene Luis M. Co. from Kabataan Party List is now ready. You may proceed, ma'am. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambabatas, lakas loob na tumatayo ang representasyong ito para maningil sa pananagutan at depensahan ang mga kabataan mula sa mga direktang ibinabato ng mga nasa kapangyarihan hinggil sa kapasidad ng bawat kabataang Pilipino. Nais kong magsilbing boses ng isang henerasyong paulit-ulit na pinapatahimik, minamaliit at itinuturing na quote-unquote mahina sa gitna ng iba't ibang krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. Kamakailan lamang, Mr. Speaker, narinig natin ng mga pahayag mula sa isang mataas na opisyal na binabansagan niya ang ating mga kabataan bilang weak di umano dahil sa pagtaas ng mga kaso ng iba't ibang mental health cases. Mr. Speaker, kung tutuusin, ang totoong mahina ay ang sistemang kailangang magmaliit ng kakayahan ng kabataan para lamang pagtakpan ang sarili nitong kawalan ng pananagutan. Ang higit na hindi naiintindihan ng administrasyong ito ay ang kalagayan ng kabataang Pilipino ngayon. Hindi iba sa karanasan ng mga kabataan na laging makarinig ng mga gasgas na linyang, bakit ang hihina nyo? Bakit ang sisela ninyo? Bakit ang babastos ninyo kapag sumasagot? It is cowardly and unscientific to label a generation based on assumptions that ignore our material conditions. It is far more difficult for the ruling class and the runners of this society to look into the mirror and reckon with the world they have forced us to inherit. Inherited debt, inherited corruption, inherited climate crisis, inherited brand of politics that serves only the few. Ipinapamana sa amin, Mr. Speaker, ang lipunang talamak ang korupsyon, nagtataas ang presyo ng bilihin pero mababa ang sahod at isang sistema ng edukasyon na pilit kaming hinuhulma para maging murang lakas paggawa. Pero kapag kami ay napagod, kapag ang aming isipan at kalusugan ay biwigay mula sa bigat ng sistemang hindi naman kami ang gumawa, ang itatawag pa sa amin ay mahina, the youth are weak daw. Allow me, Mr. Speaker, to debunk the myth of a weak generation. Hindi po usaping character flaw ang mental health crisis. Ang mga numerong binabalita hinggil sa kalagayan ng kalusugang pangkaisipan ng bansa o kahit sa labas man, no, ay patunay na isa itong public concern, public health concern na marapat tugunan ng public policy. According to the World Health Organization just last year, more than 1 billion people are living with mental health disorders, with conditions like anxiety and depression inflicting immense human and economic tolls. Let that sink in. 1 bilyong tao. Sa Pilipinas, millions are considered out of school children and youth, mga kabataang wala sa loob ng eskwelahan, kung saan naroon ang limitadong mental health services ng gobyerno. Paano na ang mga anak ng magsasaka? Paano ang mga anak ng mga manggagawang barya-barya ang sahod ni hindi makabili ng sapat na pagkain, lalo pa ang gamot o kaya pambayad sa therapy? Paano natin matatawag na requirements habang nagtatrabaho? Paano natin matatawag na mahina ang kabataang nalulubog? Sa patong-patong na requirements habang nagtatrabaho o sumasideline para lamang maigapang na makapagtapos ng pag-aaral. Ang totoo, Mr. Speaker, ang psychological distress ng ating kabataan ay bunga ng mga socio-economic determinants. Ang malawakang kahirapan, kawalan ng trabaho, nagtataas ang presyo ng bilihin, at ang komersyalisasyon ng edukasyon at kalusugan. These are structural triggers that no amount of resiliency can fix. You cannot grit your way out of poverty. You cannot smile your way out of a systemic crisis. Ang quote-unquote resiliency ay hindi dapat ginagamit na palusot ng gobyerno para talikuran ang responsibilidad nito sa mamamayan.
Sa kabilang banday, takot na takot naman ang administrasyong ito tuwing ang kabataan ay nagsasalita, lumalaban at nag-oorganisa. Kung mahina ang henerasyong ito, bakit kailangan gumamit ng dahas, ng pananakot at harassment laban sa mga kabataang may lakas ng loob na magsalita? Mr. Speaker, kailangan natin makita na ang totoong kahinaan ay ang sistemang gumagamit ng pasismo para manatili sa kapangyarihan ang iilan. Ang paggamit ng baril at batas para busalan ang katotohanan. Nakita na natin ito sa mga kaso nila Junila Castro and Jed Tamano, mga kabataang environmental defenders na dinukot at pilit na pinatahimik, ngunit buong tapang na nagsalita laban sa kanilang mga abductor. Isa lamang ito sa mga napakaraming kaso ng pagpapatahimik at pagpapalagay ng peligro sa buhay ng mga kabataan at estudyante. Nakikita rin natin ito sa walang humpay na red tagging sa mga student leaders kapag sila ay magsalita lamang hinggil sa karapatan ng mga kapwa nilang estudyante. Nandyan rin yung patuloy na militarisasyon sa ating mga campus na nagpapahamak sa kaligtasan at kalayaang pang-akademiko ng mga estudyante. Kaya po, sa aking mga kapwa Gen Z, we must refuse this label of weakness. I encourage you that we reclaim our narrative and assert the truth that we are not weak, but are merely reacting to systemic symptoms of a society that is increasingly becoming unlivable. Huwag tayong maniwala kapag sinasabi nilang mahina tayo. Dahil sa pagiging mulat natin, hindi tayo pumapayag na magpatuloy ang isang mapang-aping kagawian ng lipunang ito. Tayo, ang henerasyong nagtatanong at tumatanaw ng alternatibo. Ang henerasyong lumalaban dahil ayaw na natin magmana ng isang bulok na sistema. What we are witnessing today, Mr. Speaker, is en masse depression as a symptom of structural rot. Our institutions, our laws, our schools, the media, they have been weaponized to maintain the status quo. They impose a learned hopelessness designed to suffocate the youth, telling us that this status quo or social bubble is our only reality. We are trapped in a cycle of false binaries and choices, a political and economic pick-your-poison that offers no real escape. Between flood or hunger, cancer or diabetes, a Marcos or a Duterte in power, and many more equally unfortunate options. They treat our dreams of a better world as delusions and our hope as a symptom of weakness. But we are done choosing between two versions of the same rot. We, the youth, shall reclaim hope through solidarity. We are realizing that while the system offers us no options, we have the power to create our own. In the unity of the masses, the seemingly unchanging system will shatter. Our collective action is the only cure for the hopelessness they inflict upon us. We are the generation that refuses to suffer in silence. And that is revolutionary courage. Kaya naman, Mr. Speaker, nararapat ng kilalanin nating may matinding krisis tayong dinaranas sa usaping kalusugang pangkaisipan or a mental health crisis. Hindi sapat ang thoughts and prayers o ang parangal na lamang. Ang kailangan, pananagutan at aksyon. Kaagapay ng mga student leaders, youth organizations at bawat kabataan, nagkakaisa tayo sa mga panawagang ito. Una, decentralized mental health services. Huwag nating ikulong ang serbisyo sa mga ospital at paaralan. Ibaba natin ito sa mga barangay at urban poor communities ng libre at aksesable para sa lahat. Number 2, address the roots of distress. Pursue genuine land reform, national industrialization, and wage increases. Hanggat hindi natutugunan ang gutom at kawalan ng katiyakan sa kinabukasan, mananatili ang krisis sa mental health. Third, reject pathological approaches. Itigil ang pagtrato sa mental health bilang sakit lamang sa utak. Kilalanin ito bilang produkto ng ating lipunan, pang-ekonomiya at pampulitikang kalagayan. Mr. Speaker, a final word. The youth are not the problem. The world we are given, we are forced to inherit.
is the problem. In line with the fortitude and bravery that the youth embody today and in the past, we must recollect the significance of the upcoming EDSA People Power Uprising's 40th anniversary this February 25. Ang paggunita sa okasyong ito ay marapat lang na salubungin natin ng mapanlabang diwa ng pagpapanagot. Kung sa 40 taong nakalipas ay napatalsik ng people power ang isang diktador, ngayon ang kabataan ay magmamarcha muli para patalsikin ang sistemang nagpapahirap sa ating isipan at kinabukasan. Ipinapanawagan ko sa bawat kabataan, magkita-kita tayo upang bahain muli ang kahabaan ng EDSA ngayong Pebrero 25. Ipakita natin ang lakas ng ating henerasyon. Sawa na tayo sa paghahari ng pare-parehong mukha ng pasismo at mapang-abuso. Ayaw na natin sa rehimen ng kawatan at hari ng korupsyon noon man at ngayon. Lalong hindi natin kailangan mamili lamang sa dalawang dinastiyang nag-aagawan sa kapangyarihan na walang pinagkaiba at parehong pabaya at pahirap sa ating mga kababayan. Kabataan, merong tunay na alternatibo, kaya kailangan nating irehistro ang ating panata ngayong February 25 sa EDSA People Power Anniversary. No to Marcos, no to Duterte, no to political dynasties. Ipaglaban natin ang pananagutan at tunay na gobyerno ng taong bayan. At sa huli, Mr. Speaker, huwag nating hayaang bansagang mahina ang mga kabataan habang ang gobyerno ay nagkukulang sa pagbibigay ng nararapat na agapay para sa kanilang mga pangailangan. Para sa kabataang mulat, para sa kabataang hindi takot, sumagot, at para sa kabataang patuloy na lumalaban. Salamat po, Mr. Speaker. I yield the floor. Thank you, Honorable Ko. Majority Leader.